Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Philippine National Police at ang makakaugnay natin this morning ang kanilang spokesman, si Senior Superintendent Jonard Carlos. Colonel, sir, magandang umaga po. Yes, Sir Alan, Madam, magandang umaga po sa inyo mula po kay GPNP Gerald de la Rosa. Magandang umaga po sa lahat na nanonood, nakikinig ng inyong programa. Opo. Sir, makikibalita lang ho kami tungkol dito sa dispersal na naganap sa rally sa harapan po ng US Embassy noong isang araw. Ang latest po ay yung ilang mga opisyal at tauhan ng PNP na naroon ay nirelieve sa pwesto. Ano pong development tungkol dito, Senior Superintendent Carlos, sir? Opo, nakakalungkot po yung marahas na nangyaring konfrontasyon sa harapan ng Embahada ng Amerika sa Ross Boulevard, sa pagitan ng ating mga pulis at ng mga rallyista. Ito po ngayon ay iniimbestigahan, pinangungunahan na po ito ng Criminal Investigation and Detection Group. At ang yung mga nabanggit na mga opisyal at kasama na po ang driver na si PO3 Franklin Co ay under custody po ng Regional Office NCRPO. Sir, sa panig ng mga rallyista, nasa 35 to 50 yung nasugatan. Sa inyo po bang kapulisan, ilan po yung nasugatan doon sa nangyaring rally no isang araw? Opo, may tatlong po yung nasaktan sa ating mga pulis. 35 is the number given by the NCRPO General Oscar Albayalde. So, both sides na nasaktan po, may mga nasaktan. Yes. So, yun po, ngunit yung buong police operation, ibig sabihin from the start hanggang sa natapos, Opo. yan po itong iimbestigahan at hindi lang po isang parte na sa mga naganap noong nakaraang araw. Opo. And dahil po sa nangyari, ano po ang komento ni Chief Bato na nasa China pa man din ngayon? Opo, nalulungkot po si Chief PNP, humihingi po kami ng paumanhin sa taong bayan. Ayaw nga po ng ating Chief PNP na may nagkakasakitan from both sides sa ating mga kababayan na sila ay may karapatang maghayag ng kanilang saloobin at sa hanay po natin mga pulis na sila naman po ay tumutupad sa tungkulin. Nakakalungkot nga po from the start hanggang sa matapos. Sana ay naging mapayapa, ngunit may mga pangyayaring hindi natin napigilan, kaya't ito nga po ay iniimbestigahan na. Ayun, and this is being handled by the CIDG Colonel, sir. Yes, that's tama po yan, sir. CIDG na po at inutos po yan ni Chief PNP habang siya ay nasa China nung malaman niya yung nangyari pong ito sa Ermita, Manila. Ayun, okay. Maiba naman po kami ng konti, Colonel, sir. Ilang araw na lang po, 65 days na lang, Pasko na at syempre nariyan naman ang ina-anticipate na rush ng mga kababayan natin patungo sa mga malls, sa mga pamilihan, sa mga bilihan ng mga panregalo at iba pa. At syempre pagkaganyan, ito naman ho sinasamantala ng ilang mga masasamang loob. Update lang po naman sa mga paghahanda ng Philippine National Police, sir, kaugnay nitong paparating na Kapaskuhan po. Unang-una, nakikipag-ugnayan ho tayo sa mga mall and other business, yung places of convergence, commercial center, upang masiguro po yung preparation. So we are now having our deployment plan and looking at where to place our policemen to ensure the safety of our ito po yung mga mamimili ng mga kababayan po natin. So nagpalabas na rin ho tayo ng mga paalala, mag-iingat sa ating mga kababayan through social media, through mga information material. At sana po mag-ingat po yung ating mga kababayan at hindi po sila mabiktima. At yun naman pong mga nais gumawa ng mali ay sila po ay aming punghuhulihin. Sir, mabalik lang ako doon sa rally. Kayo po ay kakasuhan o yung mga pulis na may kinalaman doon sa nakaraang rally kakasuhan itong mga rallyista ng paglabag sa batas pagdating sa pag-rally like yung BP 880 and at the same time mga criminal administrative liability
Sir, kayo naman po ba magsasampa rin ng kaso sa mga nanguna sa rally na ito? Tutukuyin po yan ang investigasyong ginagawa ng CIDG. Both sides. Unang-una, titingnan ho namin kung may mga pagkakamali, hindi pagsunod sa panuntunan ng pabansa pulisya sa mga kasama namin na nandoon. Kaya nga po, administratively relieved nga po yung mga opisyal at yung driver. Pangalawa, aalamin din kung mayroon mga papaglabag sa batas sa hanay naman po ng mga rallyista at kung sila ay makikilala, magsasampa po tayo ng kaso. Ito po ay mandato po ng PNP at gagawin po namin yung aming pong trabaho at sana nga po napag-usapan ng maayos at hindi naman ho naging marahas. We will look at the entire situation or incident, not just a part of it na siya na yung na-highlight. So kailangan ho tingnan natin ang buo. Hindi ho po pwedeng tayo ay mag-iimbestiga o titingnan lang ho natin yung isang parte at sasabihin natin na the entire incident is ganun po yung nangyari. So let us... And sir, kahapon wala palang permit, o nung isang araw walang permit itong mga rallyista na mag-rally doon na sa harap ng US Embassy. At sabi nila, yes, walang permit, pero ginagawa na nila ito dati. So ganun kaluwag pagdating sa pagrarally. Tama po ba, sir? Na pwedeng mag-rally kahit walang permit? Kaya po nagpapatupad ng maximum tolerance po yung atin pong mga police. Hindi po sa napapayagan ho sila in the past. It is because the police is trying to extend everything. One example, dumating ho sila doon, pinakiusapan, 10 minutes, kung pwede ho ba kayong magbuwag na at wag lumapit sa embahada. So that's one point. Hindi ho tayo nanakit o nakiusap po tayo. Opo. Pangalawa, inoccupy ho nila yung no rally zone. So nakiusap po tayo. Meron ho tayong hanay ho ng ating CDM. So hindi ho, that's extending, that's ensuring that maximum tolerance is being followed. So pangalawa, nilapitan ho yung hanay ng CDM. Opo. At nagkaroon ho ng kainitan. Makikita nyo naman po. Hindi ho, dapat there should be a kinakausap naman po. So from the start hanggang sa magkaroon ng problema o yung gulo, tingnan ho natin kung ano po yung mga aksyon na ginawa po ng ating mga pulis at anong aksyon ang ginawa po ng mga rallyista. At kung may pagkakamali, kung mayroong paglabag sa batas, tutukuyin ho yan kasi marami naman pong sources of video. Opo. Para makita kung sino-sino itong yung mga nagkamali. From our side and from both sides nga po, titingnan po natin yan sa investigasyon. And of course, sir, ang ating direct hotline sa PNP, ang 911 is nariyan at maaring i-utilize ng ating mga kababayan anytime kung may impormasyon silang nais na iparating sa Philippine National Police. Colonel, sir, di po ba? Tama po yan. Pag emergency po is 911. This is life and death or a crime happening, 911 po. Ngayon, mga informasyon po, i-text po nila sa itaga mo sa bato. Ayun. Okay. Well, Superintendent Jonard Carlos, sir, salamat po ng marami for the updates from the Philippine National Police po. Maraming salamat po at mabuhay po ang lahing kayo, Manggi. Thank you, sir. Mga kaibigan, si Police Senior Superintendent Jonard Carlos ang tagapagsalita po ng Philippine National Police.